Okay, so ito na yung nakuha natin na seedling. So kailangan natin itong linisan para naawoy ba? Okay, so ito yung area natin. Makikita mo, na-prepare na natin yung area. So kailangan natin i-prepare muna yung area natin para maganda yung pagkakatanim natin ng mga seedling ng abaka. So ang pagkaalam ko sa mga napanood ko pong video, yung spacing nito is halos kailangan mga 2 meters siya. So ang gagawin lang natin dito ay intercrop lang natin siya. Ay itatanim natin siya sa mga pagitan ng nyug, kasi kung didikit natin ito sa may malapit sa puno ng nyug, hindi siya gaano lalaki kasi nga siksik yung ugat ng nyug. So kailangan natin dito lagyan natin ng konting allowance ng puno nyug, i-intercrop lang natin para yung lupa natin hindi naman masayang, kasi yung malaki pa naman yung space ng nyug natin. So kailangan muna natin ng nalinisan natin yung area. So ito preparado na. Kaya sa ngayon maninidling muna tayo dahil nga mahirap na yung seedling ng abaka ngayon. So ang gagawin ko na lang, maunguhan na lang ako ng seedling rito sa mga dating nakatanim dito. So ito tulad nito, sabi din naman siyang malapit sa isa't isa. So kukunin natin yung isa nito para ihiwalay natin. So ganito lang ang pagkakuha nito, pagkakuha ng seedling. Yes. So ito na yung nakuha natin na seedling. So kailangan natin itong bawasan ng kahon at saka lilinisin yung kahoy niya para makita natin kung yung puno niya ay may sakit. So ito sa mga proseso na ginagawa, ang napapanood ko sa mga uploader din ng pag-aabaka. So ito, bakit ko ginagawa ito? Kasi ito, yung sakit ng abaka, makikita mo siya rito sa kanyang pinakakahoy. Kung may sakit to, makikita mo siya, mangingitim siya or may kinainan siya. So ito nakikita natin, malusog siya. Kasi kung may sakit, habulin natin kung hanggang saan yung sakit niya para makuha natin yung na kumakain dito. Para hindi na siya makakahawa sa ibang punla. So ito makikita naman natin yung pinakakahoy niya. So nakita natin malusog, wala siyang sakit, no? So maganda po ito yung klase ng punla na ito. Yan, so ihalo na natin dito sa mga nauna kong seedling. So ito na siya. Okay, so ito na yung seedling natin ng abaka na pinagkukuha natin sa dati naming abakahan. So nakakalat na po kasi ito, kailangan natin i-compress sa isang area kung saan maalagaan natin ng maayos. So itong mga seedling na to, nakakalat na po ito sa may sa nyugan. So hindi na siya tubo ng maayos dahil nga
tumalsik na po yung ugat ng nyug. So kailangan ito po yung kailangan nating i-relocate. Nangagamit lang tayo ng kahoy na pangbutas natin kasi pag kahoy gagamitin natin mas madali saka pabilog na siya. Kung maga yung hugis niya at maroon sa baka natin ay tatanim.
Okay, naitanim na natin lahat yung ating mga punla. So ito na siya. Ayan. Umabot siguro siya ng mahigit mga 100 piraso. So i-update ko lang po kayo. Ito kasi maliit, nilagyan ko ng sticking. Ayan o. So nasibol na siya. I-update ko na lang po kayo sa sunod ko na vlog para ipakita ko sa inyo kung ano